Well, Ruth, kanina kasi nagkaroon ng pagkakataon na magkausap sina Pangulong Bongbong Marcos at ang business tycoon na si Ramon Ang na siyang may-ari ng Petron. At dito nga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang assurance from oil companies na meron tayong enough na crudo o petroleum products up until June 30. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos habang pinangungunahan niya yung pagpapasinaya dyan sa NAIACS na magkokonekta dun sa ilang mga major roads, kabilang na nga yung Skyway at saka yung iba pang mga major roads para mapadali yung pagpunta dyan sa NAIA Terminal 3. Mapapabawasan daw ng 20 to 30 minutes yung biyahe papunta dyan. In effect, mas matutulungan yung ordinary Filipinos na mapaikli yung biyahe at mas makatipid dito sa paggamit ng produktong petrolyo. Maidagdag ko na rin, Ruth, after ng event na yan, dumiretso ang Pangulong Bongbong Marcos sa Cavite para dumalo dyan sa PNPA event at doon naman niya nabanggit yung tungkol sa oil deregulation law. Tinanong kasi siya dun sa posibilidad na ma-repeal itong oil deregulation law dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang krisis sa Middle East. Ang sabi ng Pangulo, nothing is off the table. Pag-aaralan nila yung lahat ng mga panukala na yan. But for now, ang tinututukan nila ng pansin ay yung pagbibigay ng tulong sa ordinary Filipinos. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. Napag-usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin. Pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Kanina nagpaunlak din ang panayamang business tycoon na si Ramon Ang at sinabi nga nito na willing siyang ibenta ang oil company na Petron sa gobyerno kung tingin nila ay mas may kakayahan ng pamahalaan na pangasiwaan ang nasabing oil company, lalo na ngayon na nasa ilalim tayo ng krisis. Yung major stake daw, willing daw sila na ibigay sa gobyerno, pero sinisiguro nga nila na ngayon meron tayong enough supply at hindi raw nila sasamantalahin itong nangyayaring krisis sa Middle East. Naritong sinabi ni Ramon Ang. I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin. You have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. At sa katatapos nga lamang na press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na malayo pang mangyari yung pinangangambahan na energy lockdown. Kaya nga daw patuloy na nakikipag-usap ang ating pamahalaan sa mga bansa na hindi naman nakadepende yung kanilang oil supply sa Middle East nang sa gayon ay matulungan din tayo and ma-assure na meron tayong dire-diretso na supply ng petrolyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto. So for now, hindi pa nakikita ng Malacanang yung nangyari noong 1970s na mga fuel rationing at carless days. Pero sa ngayon ay hindi rin daw nila sinasabi na hindi magpapatupad ng price freeze sa mga produkto. Ang sinasabi lang daw ng Malacanang, pinag-aaralan pa nila ang lahat ng options. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.